Hello, good morning everyone. So ayan guys, welcome back to my vlog. And for today's video guys, may isa na naman tayong sender na babasahan ng kwento. So ayan guys, welcome to my mini studio. So ayan, kagigising lang natin. Wala pa tayong suklay, wala pa tayong hilamos. Ayun. So, kailangan nating bilisan dahil may trabaho pa tayo. Kaso nga lang, grabe, sobrang haba tong ang haba tong sined ni sender. Hindi ko alam kung mababasa ko ba to, matatapos ko ba to. So, ayan, simulan na natin para matapos na natin. Ang sabi niya una, hello po, patry. Saan ba yung start nito? Hello po, patry ng story ko. Ayan. So, dear Charo. Bigla tayo naging Charo nung nakaraan nagmadam. Ayan. Isa ako sa mga followers mo o reactor na nagbabaka sakali na mapansin at mabasa mo, kaya thank you in advance. Sana all. Ayan. Ito ang aking kwento tungkol sa pag-ibig. Ayoko na magpapakilala, baka mag-trending. Mag-trending pa. Ha ha ha, char. Newest, di ko talaga alam saan ko, anyway, di ko talaga alam kung saan ko sisimulan. Dahil napakahaba, kaya diretso na lang tayo sa nasaktan. Akala ko talaga noon time na yon, guguho na mundo ko, yung tinakluban ka ng langit at lupa. 1 month lang kami at sobrang bait niya. Crush ko kasi siya that time. Noon nag-aaral pa kami, pero nung sinubukan ko siyang nagkipag-break sa kanya, pumayag naman ang loko. Wala na tuloy kinukupihan. Natatawa siya. Sobrang awkward kapag napasok kami kasi magkaklase lang kami habang siya nakarami na ng jowa habang ako nanonood lang sa kanila. Maghihiwalay din kayo, nasa kaisip niya. Nung time na yun, tingin ko sa mga lalaki pare-pareho lang. Pero sabi nila, hindi ka nagmahal kung hindi ka nasasaktan. 4th year. Sa wakas, di kami magkaklase. At one time, nag-chat ang past relationship ko, nagparamdamang gago. Close parenthesis. Ako naman si Gaga, ayan. Entertain kasi broken-hearted, ha. That time kasi nasa Manila siya at ang sabi niya magkita daw kami, nabanggit ko kasi sa kanya na pupunta ako ng Maynila. Hanggang natapos ang taon, pagka-graduate ko, pumunta ako agad sa Manila para makahanap ng trabaho. Nakapasok ako sa isang factory hanggang sa nagkita kami sa MOA. Kasama kapatid ko at BFF ko since first year. Aaminin ko, sobra akong nag-assume nun. Nung time na yun, na magkakabalikan kami. Kasi siya yung first jowa ko. Sobrang napakaganda na ako, I can't wait. Sobrang nagpakaganda na ako. I can't wait sa pagkikita namin. Araw ng pagkikita namin, walang ideya yung kapatid ko na boy na meron something sa amin. Sumama din kasi siya kasi nililigawan niya rin yung kaibigan ko. Fast forward, nakauwi na kami sa bahay ng pinsan ko kasama kaibigan ko at nabigla na lang ako na sinabi niya sa akin na sila na ng ex ko. Gusto ko na umiyak pero pinipigilan ko luha ko. Shit, ang sakit. Ba't BFF ko pa? Tinanong niya ako kung okay lang sa akin. Ang sabi ko, kung mahal mo, okay lang sa akin, go lang. Ayaw ko masira pagkakaibigan namin, kaya okay lang sa akin kahit masakit. Yun na mga after nun, wala nang balita makalipas ng 1 taon. Single pa rin ako. One time, nagyaya sa akin isang matandang babae, kapitbahay ng pinsan ko. Thanksgiving sa church nila. Sumama naman ako. Pagdating doon, pinakilala ako ni nanay sa isang guitar artist nila. Sabay-sabi, Be, si Ray, single yan. Sobrang pakyut naman ako, sabay shake hands. Putya, ang lambot ng kamay at apogi. Nagbumura si Inday. Matangkad, maputi at tangos ang ilong. Mapapasimba ka na lang sa linggo-linggo kahit di ka naman talaga nagsisimba. Saan na tayo?
Mga ilang linggo nagkilanlan na after church, magkasabay sa pag-uwi at kwentuhan. Sinabi ko rin sa kanya na born again din kami, kaso nung pumunta na ako dito, paminsan-minsan na lang ako magsimba. Buti na lang niyaya ako ni nanay. Hiningi niya FB account ko at number. Binigay niya rin sa kanya kinabukasan. Doon na siya nag-chat at doon na rin nag-start conversation namin. August 27, ayun, meron pa talagang date. Birthday niya, pumunta kami sa boarding house kasama si nanay. Iba yung feeling, iba yung spark. Hindi naman ganun nararamdaman ko sa past relationship ko. Pagkatapos ng birthday niya, hinatid na kami sa sasakyan na totoo lang, iniiwasan ko na din siya kasi ayoko ma-fall. Baka masaktan naman ako ulit. Sobrang maasikaso kasi siya. Sasandukan ka ng pagkain pagsakay ng jeep, paghahawakan ka hanggang sa pag-upo na hindi naman kayo ayoko umasa ulit. Pagdating ng bahay, nakatulog na ako at kinabukasan ko na nabasa text niya kung dumating na ba kami. Nakatulog na ba ako at may good night pa. Aminin ko, kinilig ako kasi nakatatak sa isip ko, wag ka umasa, marami kakaagaw dyan. Hindi ko nireplyan mga text niya, hindi rin ako nagsimba ng linggo. Kaya siya panay tanong kay nanay kung kamusta na ako. Nag-alala na daw siya sa akin. Pang maalaala tong yung charot. Ayokong mag-assume ulit at ayoko din sabihin sa kanya na gusto ko na siya ilang beses siya nag-text o tawag sa akin. Pero di ko nire-replyan. Binibilisan kong pagbasa kasi may trabaho pa ako. Maya-maya pumunta si nanay, dala-dala niya, sipi ng matanda. Oo, nandito siya sabay sabi, gusto ka kausapin. Kinausap ko at boses niya nadinig ko. Ang sabi ko na lang, sorry kasi sira sipi ko. Pero, ang totoo hindi naman. Nag-usap kami at sabi niya gusto niya daw ako. Nanligaw hanggang na naging kami. Sana all. Ilang months na kami, sobrang okay na kami sa isa't isa. First time niyaya niya ako sa boarding house at pumunta naman ako. Sobrang nagsisi ako dahil hindi ko pa pala siya masyadong kilala. Pinilit ako na hindi ko naman gusto at labag sa kalooban ko. Masyado akong nagtiwala na hindi niya gagawin ang isang bagay na dapat na mag-asawa lang. Pagkatapos nun, hinatid niya ako sa pinagtatrabuhan ko. Hinalikan niya ako sa noo. Sa totoo lang, sobrang na-turn off ako sa kanya. Siguro kasalanan ko, masyado talaga ako nagtiwala. Ang sabi ko pa naman dapat, ibibigay ko lang kung kasal na kami. Asa na? Kasalanan ko ba't ako sumama? Mga ilang linggo at buwan pa kami, napansin ko na piniperahan lang ako, kaya napagdesisyonan ko na tapusin ko na. At isa pa, nawawala na siya ng time. Bukod na pa doon, nakita ko sa account niya isang chat sa isang pic naming dalawa. Ang sabi, iba na naman ba yan? Grabe, hindi ko ma-imagine kung yung akala mo may takot sa Diyos, gagawa ng ganyan. Ang dami ko na nabasa, kaya walang time. Ang dami ko nang nabasa, kaya pala walang time. May kalandi ang iba. Ako na siguro ang pinakatanga. Nakipag-break na nga ako sa kanya. Ayaw niya pa pumayag, pero binlock ko na siya sa number at FB Messenger. Alam ko talo ako kasi sinuko ko na bataan ko. Na di naman dapat babae ako. Anong lakas mo sa lalaki? Sobrang pinagsisisihan ko lahat. 2018, merong nag-add sa akin at doon ko nakilala jowa ko ngayon. Hindi ko alam kung sino nag-add sa group. Nag-group chat na nasawi sa pag-ibig. Salamat na lang sa'yo kung nakikinig o nanonood ka man. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko nakilala jowa ko ngayon at hindi ako nagkaroon ng 3 anak. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga akalain na jowa ko ngayon ang matutuluyan ko dahil kagagaling ko lang sa broken hearted. Isang landi-landi lang na uwi sa anakan. Ngayon, sobrang swerte ko sa jowa ko, soon to be husband dahil napakabait at tanggap niya kung ano ako. Hindi man perfecto ang relasyon namin, pero pipiliin pa rin namin mabuong pamilya namin. Hanggang dito na lang, mapapayo ko lang sa mga nanonood, lalo na at magka-jowa. Huwag masyado magmadali dahil kung para sa'yo, para talaga sa'yo. Minsan, nalagay tayo sa mahirap na sitwasyon pero ang Diyos ang iiwas sa atin, lalo na kung hindi naman para sa atin. May mga bagay talaga na akala natin para sa atin pero hindi pala.
Sa mga past na relationship ko, salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako natuto sa buhay. Hindi ako natuto magmahal at magpatawad. God bless sa lahat at salamat sa pagbasa. So, ayun nga guys, no? Kung napapansin nyo, binibilisan ko yung pagbasa ko kasi wala na akong oras, may tatrabaho pa ako. So, ayan guys, kayo na lang bahala mag-comment kasi nagbigay na naman siya ng natutunan niya, ng lesson learned niya. So, bahala na kayo kung ano ang inyong mga komento. So, kasi ako ay magtatrabaho na din. So, bye-bye guys. Thank you so much for watching. Thank you for watching. Please like and subscribe.